Ang tagal na po, 10 So taon. therefore, if the current administration recognize that, very thank you. And therefore, they should bring back the money back to PhilHealth. Kung ano po ang ipag-uutos ng Supreme Court, yan po ay susundin natin. Hindi po natin tututulan, hindi po natin lalabanan kung ano po ang inuutos ng Supreme Court. Kumusta ko kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Naku, matindi ho itong mga pag-uusapan natin dito sa video na to. Panigurado, magpapanik ho ang Malacanang. Dito sa gustong mangyari ng Korte Suprema na ipabalik yung 60 billion na kinuha sa pondo ng PhilHealth at ilinagay sa National Treasury papunta sa kamay ng mga kawataan. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Join button, nandyan lang ho sa baba. At papasadaan din ho natin na mabilisan itong live ni Atty. Vic Rodriguez na kung saan, grabe ho, napakalaki ho ng utang natin dito sa administrasyon na to. Umabot na ho ng 16.31 trillion utang ng Pinas. Mamaya ho mga kababayan, papasadaan din ho natin ng mabilisan yan. Pero bago ang lahat ng yan, gusto muna nating hagurin ng mabilisan itong mga nakita natin na to sa social media. Ito na naman ho, lagi ko tayong merong first time dito, ika nga. Kagaya ho nito, Top 15 cities in Asia with highest crime base on Crime Index 2025. Palakpakan! Yan ho ang mga accomplishment ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Pumapangalaw ho tayo sa may pinakamataas na crime index dito sa Asia, Manila, Philippines, about dalawang malaking syudad sa Pilipinas pa. Matindi ho pala talaga. Hindi man lang ho isa, mga kasabayan natin dito, mga Bangladesh, mga India, mga Iran, Pakistan, mga ganyan ho, Syria, yan ho yung mga kasabayan natin dito. Ayan ho yung ang tawag ho nila diyan, BBM legacy. Sinasabi ho nila pag nangangampanya itong mga itong mga individual na to, na kesyo wag na tayong bumalik sa panahon ng kadiliman. Hindi naman ho tayo may-ari ng na yan. Crime index, di ba? Yung sa-survey na ganyan, di naman ho tayo may-ari niya. Kumbaga, naglalabasan sa social media, pinapakita lang naman ho natin sa ating mga kababayan. Sa bagay, ang counter lang naman ho ng mga walang ya dyan sa Malacanang, dito sa balita na to, fake news. Distab. Hindi nyo ba nakikita sa inyong kapaligiran kung gaano katindi ang krimen, ang pagkalat ng illegal na droga? Kahit, di ba laging sinasabi ng PNP sa panahon nitong si Marcos Jr., bumaba ang crime rate sa ating bansa. Kumbaga, nabawasan yung tipong mas magandang sitwasyon ng ating bansa kumpara doon sa panahon nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kaso ang problema ho dito, hindi ho nagtutugma yung ibinabalita ng PNP at ng administrasyon na to doon sa mga independent firm na kung saan pinag-aaralan, kung saang bansa sa Asia o syudad sa Asia ang pinakamataas ang mga kriminalidad. At yan ho, hindi naman ho pwedeng diktahan yan ni Marbil o nitong si Marcos Jr. Di ba? Kaya kahit ano pa hong gawin ng administrasyon na to, pagka mga ganitong klaseng balita na ang bumubungan sa ating mga kababayan, panigurado. Kaya nga di ba, yung galit na galit sila sa social media kasi pagka mga ganyang balita talagang nabubwisit yung mga kababayan natin, nagagalit ho sila sa administrasyon. Ang tanong ko kasi dito, kung kinaya ni Digong, bakit hindi magawa nitong si Marcos Jr.? Ang sagot naman ho doon mga kababayan, kasi nga, paano mo nga naman susuwayin yung mga durugista na gumagawa ng illegal kung ikaw mismo, hindi mo kaya magpa-hair follicle test. Ito, return that to PhilHealth. Supreme Court Associate Justice Antonio Co said the 60 billion in excess fund transfer from the Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth, to the National Treasury should be returned to the state insurance provider. Palakpakan ho natin itong si Supreme Court Associate Justice Antonio Co. Yung mga ganyan, meron pa ho talagang pag-asa ang Pilipinas.
Habang nandiyan pa ang Korte Suprema, wag ho kayong mag-alala. Wag ho kayong panghinaan ng loob. Meron pa hong pag-asa. At dahil dyan sa balita na yan, papanoorin ho natin ang oral argument na ginanap kahapon. Pero bago yan, pakinggan ho muna natin ang pinaka-latest na mga kadaldalan, ha? Mga kadaldalan. Itong si Claire Castro. Ngayon, pansinin niyo ho itong alin na to, ha? Base sa ating nakikita, medyo, kumbaga, medyo, ano na siya ngayon, medyo alalay na ho siya sa pagbira. Di ho kagaya ng mga nakaraan na araw. No ba, pagpasok niyo, pagkatapos ng oath niya, paglabas niya sa pinto, talagang bakbakan na kagad. Talagang sinasagot niya na ho lahat ng ibinabatong tanong sa kanya. Ano ho talaga siya dyan, yung trabaho niya, para siraan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero pagka nakaharap na siya sa mic, kumbaga, napapasubo siya, di ba? Yung mga tipong hindi niya na dapat tanongin, yan tuloy, pati ito si J. Rose, nilaglag niya. Ito, pakinggan ho muna natin ang sagot ng Malacanang diyan sa sinabi ng Korte Suprema na yan, na ibalik yung 60 billion na kinuha sa PhilHealth at ilinagay sa bulsa ng mga kawatan. Ako, laking problema nito. Falsipikadong budget, dinala sa puro ayuda. Ngayon, yung 60 billion na ginamit na pinamigay na pang-ayuda, na pinang-online gambling naman ng ating mga kababayan, pinapabalik ng Korte Suprema. Ano ko kayang gagawin ng administrasyon na ito? Yan ang problema dito. Ito na. Claire, pasok na. In 3, 2, Sa initial investigation. Ayun. Also, ma'am, on another topic, hingi lang po kami ng reaction dun sa statement ni Supreme Court Associate Justice Antonio Co during the third round of oral arguments on the PhilHealth issue. Kasi he said that the President must release an order reversing the transfer of the 60 billion excess funds to the National Treasury. He said that the money could be used to expand the state insurers benefits packages, to hire more people to implement its programs, and to answer to the public's needs. Yung sagat lang po ng Malacanang dito. Kung ano po ang ipag-uutos ng Supreme Court, yan po ay susundin natin. Hindi po natin tututulan, hindi po natin lalabanan kung ano po ang inuutos ng Supreme Court. Kasi alam nyo, mali. Kaysa hindi daw tututulan. Hindi talaga makakatutol kasi in the first place, yung pagkuha pa lang ng pondo, mali na yun. Ngayon, nag-utos ng Korte Suprema na ibalik yan. Ang tanong, paano nyo maibabalik? Yun ngang pondo para sa 2025, 65% nakuha na. At ginagamit para pangampanyan itong mga walang yung senatorial candidate ng administrasyon. Di umano. Iwas po siya. Di umano. Nabasa lang naman natin sa social media. Nasa sa inyo na ho yun. Kasi bakit atat na ipalabas ang pondo? Ganyan ang nangyari, di ba? Yan ang nangyari sa PhilHealth. Talagang minadali nitong si Marcos Jr. ang paglalabas ng pondo, linagay sa National Treasury at ginamit para pondohan yung mga ayuda ni Tambaluslos. Yun naman talaga sige. Kung hindi dinala sa ayuda, yung 60 billion na yan na kinuha sa PhilHealth papunta sa National Treasury, saan dinala yan? Meron ho ba kayong nakitang proyekto? Meron ho ba kayong nakitang mga infrastruktura? Meron ho ba kayong nakitang mga bagong daan? Bagong tulay? Mga bagong programa? Meron ho ba? Maliban sa AKAP, yun, bagong ayuda yun. Magbigay ho kayo. Ngayon, ano bang ginawa nila sa nakalipas na mga buwan? Last year, ano hong ginawa nila? Pagkakuha ng pondo na yan, ano hong ginawa ng Marcos administration? Namigay ho sila ng walang humpay na ayuda. Nagkakaroon ho sila ng bigayan ng ayuda sa mga mall, sa mga malalaking probinsya. At balita ho natin, kada labas ni Tamba noong mga panahon na yon, sila Tamba ang namimigay. Pero ang pondo galing DSWD. Ang tanong sa DSWD, saan ang pinagkuhanan ng pondo? Diba? Galing ho ba yan doon sa 60 billion na pondo ng PhilHealth na kinuha na tong bangag administration? Nagtatanong tayo dito kasi hindi malinaw kung saan napunta, anong pinaggamitan, proyekto. Nasaan ang proyekto? Infrastruktura, 60 billion. Nasaan ang infrastruktura? Kaya tama ho sinasabihin nitong si Supreme Court Associate Justice Antonio Co dito sa oral argument na to. Abangan nyo lang ho. Patapusin ho muna natin to si Tita Claire.
Maricel Halili, TV5. On other issue, may we know the reason why is there a change in leadership of the Presidential Security Command? Nako, Bakit po mainit na-terminate din ho yan, si mainit yan. Commander Morales? Na-terminate po yung kanyang command dahil po ililipat po siya ng ibang duty. Hirap ng trabaho nito si ano. Sa totoo lang, sobrang hirap po ng trabaho nitong si Claire Castro. Paano mo didepensahan ng isang administrasyon na walang ginagawa kundi kapalpakan? Di ba? Wala ho. Sa mga nagtatanong, bakit tayo nakaputing, meron ho tayong aatinan mamaya. No? Sa mga nagtatanong dyan, meron ho tayo. Baka mali, magkita-kita tayo. Meron ba kayong pupuntang kainan? Meron ba kayong pupuntang kainan? O baka makikita-kita tayo dyan. Kainan talaga eh. Yun lamang po ang maaari nating sabihin patungkol po dyan sa PSC. Yan, ganyan. Very good. Less talk, less mistake. Sumusobra ka kasi kadaldalan eh. Bira ka ng bira, di na dapat binibira. May, just to clarify, wala po bang kinalaman dito yung mga issues na lumabas sa news before because there are concerns about Chinese spies na nakatutok doon sa mga presidential facilities? Does it have something to do with this decision, ma'am? Wala pong nabanggit sa atin na ganoon. Lumabas na lamang po na yun nga po ang kanyang command will be considered terminated dahil meron na pong papalit bilang PSC commander. And one final question, ma'am, about the issue. I understand kapag po kasi election period, meron tayong ban doon sa appointment. So nagkaroon po ba ng exemption prior to the appointment of the new PSC commander? Ayon po naman sa date na yan, hindi naman po nag-violate ng anumang polisiya or order or batas. So naaayon pa rin po yan. Tristan Nadalo, Newswatch. Hi ma'am, good morning po. Ma'am, yesterday, nag-order si US President Trump na isuspend yung military aid sa Ukraine. And knowing na close allies natin ang US and we rely heavily pagdating sa military support sa US, are we at all concerned na the shifting of policies could somehow affect our military alliance with the US? Yung issue po na yan ay minabuti namin po na si DFA Secretary po ang sumagot para po, yun po naman ay foreign policy. So mas maganda po na si DFA Secretary po ang tumugon dyan. Natututo ka na. Yan ang sinasabi ko lagi dito. Yan, nakasmile ka na ngayon. Di ba, huwag mong pahiraman yung sarili mo. Meron tagapagsalita ang DFA. Meron tagapagsalita ang PNP. Meron tagapagsalita yung iba't ibang ahensya. Kayo, diyan kayo sa Malacanang. Kung ano sasabihin ng bangag, yun lang banatan nyo. Ikaw kasi, bira ka ng bira. Pati yung pagdadivest ng amo mo, binibida mo sa amin ngayon. Hindi pala presidente, walang idadivest. Ano ba talaga? Okay. Pero po sabi ni Ambassador Babe Romualdez, we should be ready to beef up our own because sabi niya po ay ironclad today, but hindi natin ma-assure kung ironclad pa rin tomorrow. So, Yan ang problema dyan sa mga alyansa na yan. Hindi reliable. Anong gustong mangyari ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Palakas tayo, makipagtulungan tayo sa iba't ibang mga bansa, palakasin natin ang ating ekonomiya, palakasin natin ang ating armed forces. Kasi kung kaya natin tumayo sa ating paa, hindi tayo matatakot pagka nagkabardagulan dyan. Kaya natin. Pero ngayon, wala pa nga laban, nagbabaksakan yung mga airplane natin, natagpuan na daw yung dalawang pilotong doon sakay ng dalawang F-50, di ba? Natagpuan na. Gurgur. Walang laban ho yan, ha? Wala pang gera yan. ang policy po ba is to continue yung self-defense ng sarili natin, yung modernization. Yes, dapat lamang po. May alay tayo o wala tayong alay. Kailangan din po nating i-prepare yung sarili natin. Yung AFP modernization ay talagang kailangan po natin yan para hindi naman tayo masyado umaasa sa ating mga allies. Thank you, Yusek. Yusek Claire. Okay. Okay na? Okay, so I just want to have a clarification. Oh, Okay? nako. Eto On my previous statement, Nako, yan na. Mag-i-erratum na siya. Naglabas kasi ng fake news. Yan na, nag-i-erratum na. Oh, fake news ka kasi. about the alleged Oh. ownership
Ayan! of Nako, yan na, yan na. Secretary J of Fake news Digital yan kasi. 8. Oh, Okay. oh. If I could still Papawiin mo na. remember, I was asked by Miss Ana Bajo. Oh, naku na. Ah, Ito na. Sinulat ko po eh. Sabi siguro ni J. Ruiz, walang yaka, Claire, linaglag mo ko. Next press briefing, ayusin mo yung gusot na ginawa mo. Kasalanan mo talaga nito. Sa totoo lang ha, wala namang mabubunyag, wala namang mawawala kung hindi niya sasabihin na itong si nagdadivest na, presidente, kesyo ganun, kesyo. Wala namang magkakaroon at walang mawawalan kung manahimik ka. Sobrang Okay. kasandaldalan. She had this statement. Ma'am, mayroon pong report na ang media company kung saan co-founder si Secretary J. Ruiz ang nakakuha ng 206 million na halaga ng kontrata sa PCSO. Ilang buwan bago po siya maging PCO Secretary. Di pa po ba, okay, period, okay? Bago po siya naging PCO Secretary, period. Di pa po ba nag-divest si Sec J? Yun lang, yung question. Ayoko kasi na na-twist ng ibang mga vloggers. Oy! Teka. Pagkatapos mo sinasabing nagdada-invest ngayon, tutwist ng ibang vlogger, walang yaka rin pala eh, no? So I really want to clarify this. My answer clarify mo. was, Binibigyan ka na yung pagkakataong mag-clarify. Kasi pagka hindi mo na kailangan sagutin, huwag ka na magdaldal. it's very general. Ang batas naman po natin ay allowed po na mag-divest ng shares, interest sa anumang kumpanya na pag-aari niya. Bago siya nag-assume ng posisyon. So, At alam naman po niya ang batas. nahirap ka Lahat ba? ng gagawin natin dito ay dapat na naaayon sa Hirap ka, batas. Brad, ah. So, I neither confirmed nor denied Oh. if there is any ownership or shares or interest, Secretary J, over this DG8. I never mentioned the word DG8 as a matter of fact. It's very general. Yan ang napapala ng mga madadaldal. Kung hindi ka nagdaldal, edi wala kang pinapaliwanag ngayon. Masyado kasing bida-bida. Kung anumang kumpanya, mayroon siya, nirecord ko to. Okay, ulitin natin. Allowed po na mag-divest ng shares interest sa anumang kumpanya. Na mayroon siyang shares. So, within 60 days from the time na siya ay nag-assume ng position. So, there are some vloggers, I don't know other media, there is this, Pagka other media, di binabanggit. Pagka vloggers, automatic, di ba? Kasi pagka sinabi nilang vlogger, kasi pagka yung other media, walang tinatamaan dyan sa mga visit na mainstream media. Pero pagka vlogger, kanyari tayo dito, automatic vlogger eh. Political vlogger, oh yun na. Kayo yan eh. Totoo naman kasi. I will not consider that as misquoted because there might be a misunderstanding. But if you will just read the lines or you listen to the words I said, Walang misunderstanding. it's very clear. Lahat po ay dapat lang pong mag-divest within 60 days sa anumang kumpanya na mayroon siyang shares. So with Digital 8, I do not have any, I did not say anything about the DG8. So I just want to have it cleared because nagagamit ito as if we have conflicting statements on the alleged DG8. Yun lang po. Hirap no, madam. Hirap ng pinasok mo, no? Next time, huwag ka madaldal, ha? Huli mo na yan, madam, ha?
Kasi pagka nagkamali ka pa, sa tingin ko, kakapasok mo lang dyan, lalabas ka na kagad. Panigurado. Ito, dito tayo kay, kay Associate Justice Antonio ko. Game. And then it is submitted to the Department of So Budget therefore, Management. when you come up with your budget request for the subsidy, you don't actually consider the taxes being collected that Congress passed for purposes of subsidy for indirect contributors. That is correct, Your Honor. The budget is computed based on the need. So you're not following the law? You're not observing what the law requires? Your Honor, budget principles require that it's needs-based. If we will follow it based on the projected fund ceiling or availability, it might not match certain Yes, needs. I agree. It's based on needs. But the problem there is PhilHealth limits the funding so that you don't address the needs, the health needs of the Filipino people. If you increase budget 200%, and I don't think the Filipino would not avail of that. You define your own limits. The Congress allocates budget or collects taxes, provides for collection of taxes to answer for the subsidy of PhilHealth for indirect contributors. Now, when you request money for subsidy, ang ibig mong sabihin, hindi mo papakailam yun? Hindi mo naiintindihin yun? Gagawa ka ng sarili mong formula because you have limited understanding there's a limited need of our people for health. Your Honor, the current administration agrees with your observation, which is why this particular case under litigation has been the signal it has been using to increase the benefits. Ang tagal na po, 10 So taon. therefore, if the current administration recognize that, very thank you. And therefore, they should bring back the money back to PhilHealth. Naku. Your Honor, the reason why the administration recognized it because for the longest time, the corporation has thought it will always get money because of the guarantee of the sin Well, tax. precisely, whatever it would be, whatever is that. As long as the government recognizes now, it is now incumbent on the part of the government to return the 60 billion that was transmitted already because it recognized now. Hindi lang na-recognize probably before, ngayon na-recognize na. So therefore, when you recognize it, you should return it. What do you think? Your Honor, if it pleases the court, Section 58, the sovereign guarantee, even without this maneuver of the 89.9, government can and always will increase the benefits. But the signal, Your Honor, if it pleases the court, that this litigation gave is a strong signal for it to do so. So I wish the court, the people, should now be satisfied by a strong signal from the administration. Your Honor, it's not necessarily the administration, it is the fact that the research, the amounts... The government. Yes, sir, yes, sir. So a strong signal from the government to help PhilHealth and expand benefit should now be enough for our people to rely on. This is the start, Your Honor. If the case is allowed to proceed, if the transfer is allowed to proceed, it is a use it or lose it signal, which all national government agencies have, so that we will use our funds. GOCCs like PhilHealth do not have that signal, and they think, at least before the current CEO or the current administration, they think that just because there is an earmark, whether hard or soft, that they will get the money, and there is no stimulus for them to actually increase the benefits. When you prepare this budget of yours for subsidy, why did you not consider the collection made by government, by BIR, on the sin taxes? What was the reason behind that? Your Honor, mathematically, it's the premium rate. The way that the premium rate is determined, unfortunately, is not actuarially fair. It is not based on the spread of benefits that is due the Filipino people. Kulang po talaga yung binabayad ng PhilHealth. 10% lamang po in 2024. Kaya dapat po talaga taasan. And mathematically, the only way to do this is to increase the benefit packages, which we are doing now. But the government collected taxes already, representing supposedly subsidy. Why would government not transmit everything to PhilHealth as originally intended? That is correct, Your Honor. Unfortunately, the receptacle to which this money can be transmitted cannot handle the amount of money because it's too small. So if it is correct, and the reason why it was not transmitted because of administrative matters or hindrances, you agree that this should go to PhilHealth. It's a matter of
spending it. So therefore, when government merely allocated this amount, probably substantially lower from the taxes that were collected, all of the balance should be given to PhilHealth this year and prior years. It's just a matter of administrative absorption. Hindi lang kaya gastusin ng PhilHealth. Kung hindi kaya gastusin ng PhilHealth, ibigay sa PhilHealth at utusan ng PhilHealth, oy, taasan ninyo ang benefits nyo. Hoy, mag-hire kayo ng mga tao ninyo para magastos ito para sa health ng ating tao. Your Honor, if I may, 3 presidente na po ng Republika ang dumaan simula noong 2013 hanggang 2023 at siguro mahigit 10 mga presidente ng korporasyon. Ganoon po lagi ang utos pero hindi po nangyayari until So ang solusyon, kukunin na lang yung pera. Ang solusyon, ibalik nyo yun dahil pera yun nasambay ng Pilipino, hindi pera ni Marcos Jr. Ito mga kaubayan, rekta ho tayo dito sa 16.31 trillion na utang. Grabe talagang tumitindi hong paglobo ng problema natin dito sa Pilipinas. Hindi lang ho lumulobo ang problema natin sa droga, sa pagkalanin niya yan, problema naman sa baha. Diba? Pero yung perming problema sa presyo ng pangunahing bilhin, lumulobo din ho yan. Dito naman ho mga kababayan, lumulobong problema natin sa utang. 16.31 trillion na utang. Ito, pakinggan ho natin ito sa Torre Sa inyo. So yan po yung halaga na pagkakautang ng Pilipinas, 16.31 trillion pesos na. Kaya mahalaga rin yung ating isinampang kaso questioning the constitutionality of the 2025 budget. At bukas nga ho ay gaganapin yung preliminary conference sa Korte Suprema kung saan ay first time makikita ng mga abogado natin ano ba yung isinumiting enrolled bill kung meron, at meron daw, ano ba yung enrolled bill na sinumite, ito ba'y may blanco o wala, ito ba'y pirmado o hindi. Mahalagang malaman natin sapagkat babalik po tayo, matatandaan ninyo yung atin nung unang pinakita sa inyo na final, approved, ratified, and signed by Cameral Conference Committee report. Makikita natin dito, tinatakan ng House of Representatives Bills and Index Service na na-receive nila noong December 11, 2024. Pag ito po ay isinumite na, wala na pong ibang gagawin. Tapos na po yung proseso ng pagpasa ng budget. Tapos na. Ang mangyayari na lang dyan, mag-i-imprenta na lang ho ng enrolled bill. Kaya hinihingi natin yung kopya, yung original copy ng enrolled bill upang makita natin yung enrolled bill ba may blanco rin kagaya po nito o meron ng laman. Dahil kung meron ng laman, meron pong naganap na krimen sapagkat tapos na yung budget process o yung siklo ng pagpasa ng budget. Dapat po yan ay printing na lamang. At yan nga po nung lumabas, nung unang-una itinanggi at nung naipit na, sinabi, meron daw naglagay ng mga halaga, ministerial duty na lamang daw po yun at ang itinuturo ay ang mga matitinong empleyado ng Kongreso, ng mababang kapulungan at ng Senado na miyembro ng tinatawag nating Technical Working Group. Yung Technical Working Group, humingi po tayo ng pangalan ng mga miyembro ng Technical Working Group. At yun nga tayo ay sinagot ng, ang sumasagot pa lang ay yung Office of the Senate Secretary. Wala pang sagot yung Secretary General ng House of Representatives. Ang sagot nila, tayo po ay refer. Tayo po ay itinuro doon sa Legal Department ng Senado. So hindi rin po tayo binigyan ng listahan ng pangalan ng mga miyembro ng Technical Working Group. Paulit-ulit ko po sinasabi, hindi naman po natin titugisin yung mga matitinong empleyado ng gobyerno. Ang atin lamang, since sila ang inilaglag na una nung kongresista ng Marikina, siya nagsabi na mga empleyado ang nag-fill up nito, kaya natin hinihingi yung mga pangalan ng Technical Working Group. Nang sa ganun, sa pagbibuild up po natin ng criminal case, pati sa pag-iimbestiga, meron man tayong pangalan at makausap po, kayo ba talaga ang nag-fill up nito? Kung hindi kayo, maaari bang sabihin ninyo dahil tila linalaglag na kayo ng organisasyon ng Kamara o ng mababang kapulungan. Subalit hanggang ngayon, wala tayong nakukuhang sagot. Yan din yung mga hinihingi po ng hakbang ng maisog. Yung tinatawag nating kasalatan ng transparency at accountability ng kasalukuyang gobyerno.
Hindi lamang ng executive department. Makikita rin natin dito, humihingi tayo ng listahan at sila naman ang nagsabi, pati yung isang senador sinabi, inutos na lang niya sa kanyang mga empleyado na sila na maglagay ng laman dito sa Blancong Bicameral Conference Committee report. At nung tayo humihingi na ng listahan ng mga pangalan, ayaw naman nilang magbigay. Siguro natauhan sila, na-realize sila, inilalaglag nila yung kanilang mga matitinong empleyado at pagka nagalit naman yung empleyado, syempre, magtuturo na yan, sasabihin niya kung sino talaga yung malikot na kamay na naglagay ng halaga dito sa Blancong Bicameral Conference Committee report. At Bonbon is watching. Si Hope Solera, hello, Attorney Vic Rodriguez watching from Sweden. Kay Vitor Bisontay, team #PDP, laban Team Suka. Apple user 924976. Ba't ka palaging nagsusula? Sapagkat para matandaan ko po lahat ng mga tanong ninyo at matandaan ko yung mga sinasabi ko dahil nakaugalian ko na po, part na ng aking disiplina. Hindi po ako pwedeng lumakad ng walang notebook at walang ballpen. Dahil lahat po ng ating dinidiskurso, nag-aaral po tayo, lahat ng nababasa ko ay sinusulat ko dahil mas madali ko pong matandaan. At yan yung habit na nabuo ko na through the years, kahit mo ako'y nasa law school, hanggang sa ngayon, abogado tayo, dala ko po itong aking magandang pag-uugali naman. It has served me well and I have no reason to leave or drop this good habit now. Si Joanne OFW, Singapore, good evening, Attorney Vic from Singapore. Hi, Joanne. Si Leonor Baltasar Carlos, number 56, watching from Israel. Kay Alan D. Attorney Vic, salamat. Kay Mamshi Kulotsky. Mamshi, itong ating pahina. Pakishare. Nang sa ganun ay higit po marami at mas maging interactive ang ating pong usapan. Maraming salamat. Kay Mabel de Guzman, good evening po, Attorney Vic, watching from Davao de Oro. Galing po tayo dyan last week. Medyo maulan at mainit, kaya po siguro sa pabago-bago ng panahon, dito po sa Metro Manila naman ngayon, sobrang init. Kay Felix de Guzman, watching from New Zealand. Hello, Felix. Kay Elma Nganwuchi. Elma Nganwuchi, good evening, Attorney Vic Rodriguez. Magandang gabi sa iyo. Kay Ernesto Abuel, watching from GMA Cavite. Pwede na pong sumampa, basta't sabihin lang number 56, watching from, at buksan ng camera, bawal po ang bastos at bawal ang mambastos. Kay Valmoria Lynn, nawala si Valmoria Lynn? Valmoria Lynn, may tanong siya, ayun, yun. Anong masasabi nyo sa pag-aresto kay Attorney Respicio? Di ko alam, inaresto ba si Attorney Respicio? Ito po yata yung kinasuhan ng COMELEC. Pero hindi ko alam kung siya ay inaresto na at baka meron siyang ibang existing case or warrant. Dahil kung ito ay yung kanyang kaso lamang na isinampa ng COMELEC, meron pa akong preliminary investigation yan Mag-i-hearing pa yan, hindi naman agad lalabas ang warrant niyan. Baka po meron siyang ibang kaso o baka naman subpina ang kanyang natanggap, hindi talaga warrant of arrest. Update po nyo ko, pero hindi ko po alam kung siya ay na-arresto na. Ang ating ground rules po sa mga sumasampa, mag-mute lamang po ng inyong audio, magbubukas lamang pag na-recognize na. Kay may matindi itong si Attorney Vic, magpapakyat ho siya, no? Kaya naman, kung gusto niyo hong makakwentuhan ng live itong si Attorney Vic, subscribe ho kayo sa third floor. Pagka nag-live ho sila, pagka nandiyan si Attorney Vic Rodriguez, abang ho kayo. Rosgain Ramos, watching from Binyan, Laguna. Hi, Maylene. Kay Ken Ramos Belleza, watching from Singapore. Attorney Vic, thank you. Kay Erwin G. De Los Santos, Solid Duterte Show. Alam mo niyo, hindi ko nalalaman talaga kung siya inaresto at kung yan ay related doon sa ikinaso sa kanya ng COMELEC. But hindi, yung pinaka-latest kasing video lumabas doon sa niya, sa page
doon sa isang page na kung saan lagi natin nakikita yung mga video niya. Hindi tayo sigurado kung sa kanya talaga yon. Sinasabi niya na meron na daw pulis at siya ay siservan na ng warrant. Yun yung nasa video natin. Tapos kinat na yung video. But again, ang aking personal na pananaw, hindi po siya dapat kinasuhan ng unlawful utterance sapagkat malinaw po dalawa ang pwede niyang gawing sandigan, yung Article 3, Section 4 na sinasabi nga meron tayong karapatan, yung freedom of speech and of expression. Meron siyang karapatang magsalita at magpahayag, lalo na yung mga bagay na ang usapin ay may kinalaman at magkakaroon ng epekto o impact sa kinabukasan nating mga Pilipino. Bukod po dyan, meron ding Article 3, Section 7. So isang article, Article 3, yung sa Section 4, tingnan din po niya yung Article 3, Section 7. Nakalagay po dyan, yung the right of people to information on all matters of public concern shall be recognized. So malinaw dyan the right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Public concern po yun eh. He was just, I believe, raising as an issue the vulnerability of the automated election system that will be used come May 12, 2025. And I think he's speaking not just as a candidate, but as a lawyer who is an advocate. And I think he is advocating for a free, transparent, credible, and accurate election pagdating po ng May 12. So wala pong masama sa kanyang ginawa. Kung titingnan po ninyo, yung article, yung section 1 po ng RA 9369, malinaw din po doon, nakasaad po doon eh. Yung sa Declaration of Policy, ang policy po ng RA 9369, ito po yung batas ng automated election system. Malinaw po rin na polisiya ng state na magkaroon ng isang peaceful, credible, accurate, and informed election. Yun po ang batayan nila, kinakailangan peaceful, kinakailangan credible, and informed election. Paano po tayo magkakaroon ng credible and informed election kung ang ating mga electorate ay hindi natin bibigyan ng information? So dapat po balansihin yun eh. Yung Article 154 at yung karapatan nitong ni Attorney Respicio under Article 3, Sections 4 and 7 respectively. Kay Michael Suwan Lopez, number 56, Solid Duterte Team, Attorney Vic, thank you. Kay Ken Ramos Belleza, ano po ang masasabi niyo sa sinabi ni Justice Antonio Tico Jr. na mag-request ang PhilHealth sa Pangulo na ibalik sa kanila ang 60 billion? At kay Roger V. Senas, Attorney Vic, we're watching here from Sikihor. Yung pagbabalik ko ng pondo, pag nakuha na po yun, hindi rin naman basta-basta pwedeng ibalik ko eh ng Executive Department yun. Mag-aantay na naman tayo ng next budget cycle, which is in 2026 budget, dahil lahat po ng appropriation revenue ay magmumula lamang katangi-tangi sa House of Representatives. Wala pong kapangyarihan ang judiciary, wala pong kapangyarihan ang executive department na mag-appropriate o magpanukala o maggawa ng isang appropriation bill o revenue bill. Tanging Kongreso lamang. So, tingnan natin, mahirap nating pangunahan ang magiging desisyon. Vandy Blue 27, skip din tayo, hindi makapasok. Kay Duterte, yan, Vandy, go ahead, Vandy. Magandang gabi po, Atty. Magandang gabi, Vandy. Atty, tatanong ko lang, if ang Supreme Court po ba magdesisyon, ang pamahalaan po ba ay susunod yung BBM administration? Dapat silang sumunod, Supreme Court na yun eh. Kundi magkakaroon tayo ng constitutional crisis kung hindi susundin ng isang co-equal branch yung pinag-uutos ng Judicial Department. So dapat silang sumunod. Yan ang malinaw na yung balance of power kaya hinati-hati, di ba? Kaya, and then, follow-up question lang po, Atty. Yung mga congressman na sinuspende po ng Supreme Court, totoo po ba yun?
congressman na sinuspindi? Oo, yung regarding sa gaan ng mga blanco daw. Walang kapangyarihan magsuspindi ang Supreme Court sa mga congressmen. Ang pwedeng magdisiplina sa congressmen ay yung kongreso mismo o kaya yung ombudsman kung sila'y kinasuhan, kung mag-i-issue ng preventive order of suspension. Pero hindi ang Korte Suprema. Ang Korte Suprema, magpapataw lang yan nung kanilang hatol na final na kung sakasakali. But sa ngayon, wala akong nalalaman na may sinuspindi ang Korte Suprema dahil walang kapangyarihan magsuspindi ang Korte Suprema sa mga miyembro ng Kongreso. Thank you, Vandy. Okay, thank you po. Thank you. Salamat po. Kay Duterte supporters, si Gab. Gab, go ahead. Gab? Hello po, magandang gabi po sa inyo po, Sen. Sa lahat po ng kampo. Attorney, may tanong lang po ako. About dito po sa sinabi ni Pangulong BBM, kung magkaroon daw po ng ang Korte Suprema na abot sa inyong hinaing na reklamo sa BICAM report, masiset down daw yung kanang pamahalaan? Ay, hindi po pwedeng mag-shutdown ng pamahalaan. Hindi magsa-shutdown ng pamahalaan kung magkakaroon man ng declaration of unconstitutionality, whether in whole or partially, sapagkat merong mekanismo na papasok po yung tinatawag natin na automatic reenactment of the past year's budget, yung budget ng 2024. So, wala pong basehan, walang katotohanan na mag-shutdown ang gobyerno kung sakasakali na magdeklara na invalid, illegal, unlawful, unconstitutional at criminal ang 2025 budget ng Korte Suprema. Pero mahaba pa po itong kasong ito dahil bukas pa lamang yung preliminary conference at yung mga abogado ay naghahanda para sa oral argument ng April 1. But thank you for your knowledge and interest sa kasong ito, Gab. Ipagpatuloy mo dahil ang usaping budget ay pera nating mga Pilipino. At bago tayo magpunta kay Kuya Bay, pakita ko lang ito kasi ang daming nangyayari. Kagaya po yung nasa Manila Times po, nakita ko, may nagpadala sa akin, yung isang sulat dito. I-discourse din po natin ito, dalawang bagay, marami nakabindi ng pamahalaan Sinulat po ng Manila Times na yung bata po na nakidnap was not rescued. The teen was not rescued. Ito po yung title niya. Apparently, nagkakaiba-iba ho yung storya. Pinalabas na ito ay na-rescue, produkto ng isang hot pursuit operation ng mga operatiba ng PNP, particular ang anti-kidnapping group. At nagresulta nga na binitawan di umano ng mga 22 suspects yung bata at na-rescue. Subalit may lumalabas ngayon dito sa pahayagang Manila Times na sinulat ni Franco Jose Baronia na ang title niya, Teen Was Not Rescued, according to report. At ang katotohanan, nandun na raw sa bahay ng kamag-anak yung bata sa isang... Ito. Gusto ko marinig ang punto de vista ng ating mga kasama dito sa issue na to. Sa tingin nyo ba, nagbayad ng ransom o talagang na-rescue yan ng mga otoridad? Ang atin dito sa tingin ho natin, nagbayad ho yan. Feeling ko nagbayad yan ng ransom kaya pinakawalan. Pero yung nagka-hot pursuit tapos matitiklo na tong mga kriminal tapos binitawan na labong mangyari. Nakita niyo ho yung yung galaw nitong mga itong mga kriminal na to. Kaya pa nilang putulin ng hinliliit, di ba? Kaya nilang gawin 'yon tapos doon lang sa sila hot pursuit ganon. Private residence sa Parañaque City at binisita na lamang ng pulis. So, ano ba talaga ang totoo rito? Ito ba'y na-rescue o nagbayad ng ransom? Itong batang kinidnap. Importante, again, in the spirit of transparency and accountability. And na-identify ho nila with specificity. 22 suspects di umano. Hanggang ngayon, yung 22 ni isa walang nahuli. Pero yung Chinese spy, mabilis pa sa alas 4, meron silang pinipresenta. Akala ko ba may hot pursuit at natukoy na at masusukol na kaya binitawan yung batang kinidnap. Kung ganun ang sitwasyon, anong nangyari sa hot pursuit?
This was February 26 po yata eh. Today is already March 4 or almost 1 week after, wala nang hot pursuit. Nasaan na yung 22? So na-identify nila 22 yung suspect. Paano mo malamang 22 yung suspects? Hanggang ngayon wala ka maipresenta kahit isa. So ito po yung ating abangan, ito po yung ating bantayan. Maraming nakaabang kahapon, di ko alam ba't di natuloy yung Senate hearing sanang gagawin tungkol dito. And I think just today ay nanalify yung relief order ng hepe ng anti-kidnapping group. At siya ay muling ibinalik sa pwesto bilang hepe ng anti-kidnapping group. Si Colonel, I listed down his name eh. Yung hepe ng anti-kidnapping group na relieve dahil di umano blunder yung operation. Pero makikita mo, nanalify yung kanyang relief order at ibinalik uli sa pwesto yung hepe ng anti-kidnapping group. And apparently, from different sources, mahusay yung operatibang yun at hindi niya deserve na yung kanyang pagkaka-relief unceremoniously. Si Colonel Elmer Ragay. Apparently, mahusay na operatiba ito at nagulat ang marami sa Camp Crame nung bigla itong relief. Kaya ngayon, marami din ang natuwa pero lalong lumalalim yung kwento. Bakit ninalify yung relief order? Ang sabi, bawal daw kasi nang walang approval ng COMELEC since may ban ngayon yung movement ng personnel. If that is the case, hindi ba nila alam na kinakailangan mo ng prior approval ng COMELEC bago ka mag-relieve? Kung yun din ang sitwasyon, mahirap po ito. Pabalik-balik tayo. Tila hindi nalalaman ng mga nasa pamahalaan kung paano nila patakbuhin ang kanilang trabaho. Yan nga ang problema ho dito sa administrasyon na to. Issue after issue after issue. Yung mga issue nitong si Ruiz, yung kidnapping, yung 60 billion, talaga naghahalo-halo na ho eh. Ngayon parang ang dating talagang sinasadya nilang mangyari to para lituhin yung ating mga kababayan at hindi tayo makapag-focus dun sa mga issue na dapat mapag-usapan. Alam nyo kung ano yan? Yang budget, yang PhilHealth Fund. Pagka umiinit itong dalawa na to, yung ilinipat na PhilHealth Fund at yung kulang-kulang na BICAM report, bigla ho merong lulutang na issue sigurado. Diba? Talagang sa bagay, napapansin na rin ng ating mga kababayan, talagang merong kung tawagin, merong pattern. Parang merong pattern ho itong nangyayari ngayon sa ating bansa. Kaya bantay lang ho tayo. Huwag lang ho natin kalimutan yung mga maiinit na issue na dapat natin pag-usapan. So always, maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin lahat ng Pilipinas.